Halika, ito'y kwento ni Maria. Sa mura nitong edad karanasan niya malalati pang karaniwan. Sa mga nakasalamuhan niya na dalaga, bata pa lamang ginahasanan ng kanyang ama. Tila sa sarili wala na nga itong halaga, hanggang sa nagdalaga sa alak at droga na pariwara na. Kani-kanino na lang sumasama para lamang makitoma, hanggang sa inuman pulutan madalas ng kalalakihan. Sa halip sarili pang dirian, mas lalo niya pang kinahiligan. Sa bangungot at kahapon sarili hindi nagawang pahalagahan. Anong nangyari? Asan na pagkababae? Basta may alak madaling madali, malungkot na pangyayari. Sa pagtanda sinapit sa kanyang ama sa liig, hanggang ngayon nakatali. Pwede kang lumapit para maringgan, ibulong mo sa hangin at sa langit ka tumingala. At kahit sa palad mo inukit, hindi silang magdidikta, hindi ikaw ang magdidikta ng talikala. Halika, pag-usapan naman natin si Gina. May 3 anak, ngunit hiwalay sa kanyang asawa. Sa hirap ng buhay upang mapalaki ang mga bata, tanging ito na lang nakita niyang paraan upang meron siyang masandalan. Dayuhan, napili niyang pagkakitaan upang maitawid ang pamilya sa kahirapan. Kahit pa maging usapan, basta di na di bali mapakain ng 3 beses sa isang araw. Kahit di bukal sa kalooban, pinipilit pa ring malunok, nakakalungkot. Iba't ibang lahi ang pumapatong na lang sa kanya, at sa malaking halaga handang maging laruan, sa kama makaraos lang. Mga dayuhan na mapagsamantala sa ating mga kababaihan. Inasa umaga ngunit bayaran sa gabi para magkalaman bituka. Nagawa niyang masikmura para sa pera. Lahat kinaya, katawan niya tila sinala sa mapaglarong tadhana para lang makasalba si Gina. Biktima lang din ng kahirapan, ngunit ito'y hanggang kailan ba dapat? Pwede kang lumapit para maringgan, ibulong mo sa hangin at sa langit ka tumingala. At kahit sa palad mo inukit, hindi silang magdidikta, hindi ikaw ang magdidikta ng talikala. Eto si Mia, sa edad nitong 14, isang determinadong estudyante, estado ng buhay balanse. Minsan kapos, minsan sagana, upang masunod mga luho at makasabay sa mga kaklase. Matandang mayaman na piling kakampi, aba matindi, kapalit lang ng mamahaling gadget. Handang magpagamit sa kadahilan, mga kagustuhan di mapunan ng magulang. Madalas na mag-flex sa magagandang lugar na may mamahalin na pagkain. Magandang imahe pinanghawakan para sosyal sa mata ng karamihan. Lingid sa kaalaman ng kaibigan, sa murang edad sinanla ang katawan para sa mga bagay na di naman niya talaga kailangan. Nagkulang nga ba si ina at ama, o di lang siya nakontento sa anong meron na kinailangan ibenta kanyang katawan? Pwede ka